Sa lahat ng nagtatanong sa atin, gusto po daw nilang malaman sa mga duwindi guys, kung totoo po ba itong balita na napanood nila, dahil po daw yung ari-arian po ng bansa natin, yung Pilipinas, ibibinta na po daw ni Lisa Marcos. Kaya naparito tayo, tugunan po natin yung nagpapaabot. Dahil po gusto po daw nilang malaman sa ating mga kaibigan kung meron po silang kaalaman, impormasyon na pwede po nilang ibigay po sa social media para mapanood po ng mga taong nagtatanong sa ating mga kaibigan. Dahil po meron sila napanood, binabalita daw, no? Ibinabalita po ito. Meron po daw ibibinta. Ano kayang ibibinta? Subukan natin tanungin ang ating kaibigan guys. Kung meron po nagpaabot, baka po yung Pilipinas ibibinta na po ng ating administrasyon ngayon. Kaibigan, salamat. Meron po akong gustong malaman sa inyo. Meron po nagpatanong ba? Meron silang napanood na balita? Meron po daw mga napanood nila. Meron silang napanood ba? Tungkol po sa kay Lisa. No. Meron po nagpaabot sa atin. Gusto po daw nilang malaman kung meron kayong impormasyon na yung Pilipinas daw, ibibinta na po daw. Ano po ba talaga ang katotohanan? Sabi po nila noon, bininta na daw ito ng Duterte. Bakit ngayon? Mayroon po nagpaabot na ibinta na po ang Pilipinas ni Lisa Marcos. Sabi ng ating kaibigan guys, sana po hindi ito mangyayari. Kasi pag ganito po ang mangyayari guys, nakakaawa po talaga ang sambayan ng Pilipino. Kaibigan, gusto kong malaman, totoo po ba itong balita na ibinta na po ba talaga ni Lisa Marcos po yung Pilipinas? Kasi po yun po na ang mga ipinapaabot sa akin. Pwede bang tingnan po nyo? Kaya po ba ninyong malaman ngayon kung ano po talaga ang nasa isipan ng aming president po ngayon? Guys, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Ipagdasal po daw natin na sana hindi ito mangyayari at hindi ito totoo. Hindi lang po daw tayo agad-agad na maniniwala po sa mga balita dahil po mayroon po talagang mga tao na pwede po itong siraan po ang administrasyon natin, kaibigan. Oo, mayroon po talagang nagpaabot, mayroon sila napanood na mayroon po daw mga ari-arian po ng Pilipinas na ibibinta po daw doon sa ibang bansa dahil po sa ano kaya ang dahilan? Sa utang nila or ano? Sa lahat po daw ng mga nakapanood sa ating video, paki-share po guys para hindi lang po magpanik ang mga tao. Wag lang po kayong maniniwala agad kasi baka po ay gawa-gawa lamang yan dahil po alam na po ninyo ang mga tao talaga ay nagsisiraan, lalo na po ngayon ay mainit po ang bangayan po ng ating namumuno. Kaibigan, salamat po sa inyong ipinapaabot. Ano po ba ang masabi po ninyo ngayon po sa mga tao na nagtatanong sa atin na ito po yung nakita nyo na dapat po ay hindi po agad tayo maniniwala sa mga tao na nagpapaabot nito? Posibleng mangyayari guys, no? Kung lubog na lubog tayo, delikado tayo. Pwede itong maibinta. Pero yung mga issue po ngayon, hindi po daw pwede natin napatulan agad at paniwalaan. Di ba? O sa lahat ng mga makapanood sa atin, paki-share guys. Ito po yung ipapaabot ng ating kaibigan, nababala sa lahat po ng makapanood sa mga content creator. Ito po ang sabi ng ating kaibigan. Sa lahat po ng magtatanong sa atin, no, wag lang po kayo agad-agad na maniniwala doon sa napanooran ninyo, no? Mas maganda po talaga magtanong na lang po kayo kaagad sa ating mga kaibigan para mayroon po silang advice na gagawin po natin, no? Hindi lang po tayo pwedeng na magtitiwala agad, maniwala sa mga ipinapaabot po sa social media. Kung mayroon man po mga dapat paniwalaan, yung mga malalaking network ngayon na nagsasabi po ng katotohanan. Kung ito man po ay nag-viral, ano tawag dito, yung totoo talaga na meron pong magpapaabot ng speech tulad po ni na
yung mga senador na magpapaabot na ito ay bininta ba o meron ibibinta ng mga ari-arian sa Pilipinas na bilyon-bilyon po ang makukuha, no? Kaya ito po ang sabi ng ating kaibigan kanina na dili ta pwede magtuo diretso kay nga no basin upan daraot lang ni, no? Paninira lang po, di ba kaibigan? Salamat po kaibigan dahil po kung wala kayo hindi ko din po ito ipaabot sa mga tao na nagtatanong. Sabi po nila itanong po daw ninyo kay kaibigan ninyong Dwin TV kasi po binabalita daw ni Karen Davila manyata daw yun. Meron pong napanood talaga nila na meron pong balita na ibibinta na po daw talaga yung mga ari-arian dito sa Pilipinas. Ano po ba ang ari-arian na meron sa atin? Ang meron sa atin na pinag-aagawan ngayon tulad pa lang po ng mga karagatan. Basta guys, ayan lang Diyos ang magtuo ha. Babala ni kaibigan kung mga maliliit lang po talaga ng mga network papaabot ng mga fake news. Sana po ay hindi daw ito mangyari kasi po pwede po talaga ito ibinta, no, ang ating bansa. Pero sigurado guys, saan tayo pupulutin, no? Kakawawa po talaga pag ibinta po ito ang ating bansa. Ano bang nakain nila kung totoo man ito? Ano ba ang isipan nila na bakit hindi nila, no, minahal ang ating bayan? Bakit po ang kapwa natin Pilipino ilalagay po natin sa kapahamakan? Sana po hindi po ito magaganap at hindi ito mangyayari kaibigan. Hintayin lang po daw ninyo guys ha. Titingnan ni kaibigan kung ano po ang mga plano po sa loob ng ating tulad po doon sa loob ng Malacanang, di ba? Doon po talaga magsimula kung ano man po ang mga plano. Titingnan po natin muna guys ha. Hindi po tayo pwede na agad-agad lang tayo mag-panic, magpaabot sa mga tao para ay mabigyan ng problema. Kasi mahirapan na nga yung yung mga tao sa Pilipinas dahil sa mga mahal po na mga bilihin tapos ganito pa ang gagawin, ibibinta pa nila. Ano ba ang utak na meron sa kanila kung totoo man po ito na planuhin nila? Kaya kaibigan, sana hindi po kayo magsawang magpaabot sa amin ha. O gusto ko talaga na maipaabot sa lahat dahil natatakot sila. Baka alipin na po daw tayo ng mga banyaga. Oo, salamat po. Nais po namin na ipaabot sa inyo ng pasasalamat sa inyong pagsuporta sa amin. Kaya hanggang dito lang muna ang aking pakikipag-usap.